Good morning mga kamami! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin ay magpupruning tayo ng ampalaya. Ayan. So itong ampalaya mami ay mahigit isang buwan na siya at kaya nakikita nyo sobrang taas na niya. Ano nga ba mga kamami ang kahalagahan ng pruning? Unang-una, ito ay nagbo-boost ng fruit production. So, ibig sabihin, mas ini-enhance niya yung pamumunga nito. And then, ini-improve din ni pruning ang kalusugan ng ating halaman. And, mas nababawasan din ang mga pesteng pumapasok. So, ayan mga kamami, magbibilang tayo ng 1 dahon hanggang 8 dahon pataas. So, mula doon sa 8 dahon, iyan ay ating tatanggalin. Ayan. So, umpisahan natin dito sa unang puno. Dalawa yan actually mga kamami kasi ang itaninim ko ay 18 buto ng ampalaya. Ngunit ang nabuhay lang ay 6 kasi ang iba ay sinira na ng mga pusa kasi nasa labas ito ng aking bakuran. Ayan mga kamami. Tinatanggalan na natin siya ng dahon. Yung mga dahon na natatanggal, kung halimbawa wala naman siyang sira, pwede natin siyang iiwan na lang dyan sa pinakadahon or sa pinakalupa ng pinagtataniman ng ampalaya. Kasi pwede pa yang maging fertilizer niya. Kasi ang dahon ay pwedeng mabuhay sa kapwa niya dahon. Kukuha lang siya ng nutrients. Ayan, nakita niyo mga kamami, nag-iwan ako ng dahon sa ilalim ng ampalaya kasi yan maayos yung kanyang ampalaya or dahon, hindi naman siya sira. Babawasan lang natin para hindi siya pasukin ng mga fungus, especially kapag umuulan, pag sobrang ulan. Ayan yung mga pinupulot ko mga kamami, mga ano na yan, may mga sira kaya hindi ko na siya iniiwan dahil po pwedeng kumalat yung sira niya kasi meron niyang mga insekto sa loob mga kamami kaya minsan ang dahon ay naninilaw o kaya natutuyo. Ayan, so nasa hanggang 8 dahon na yan mga kamami. Itong kinuha ko pwede pa natin yan gawing gulay o isa lang sa munggo. Ito mga kamami, napapansin nyo, ayan, dilaw na dilaw siya. Ayan, dilaw, ibig sabihin meron niyang fungus yan kapag ka naninilaw. Kaya hindi mo siya dapat iiwan dyan kasi ang mangyayari niyan makakahawa siya. Ayan, meron pang mga mga butas. Ayan, hindi yan pwedeng iiwan mga kamami. Ayan, kailangan natin yang tanggalin dyan para hindi na siya makahawa sa kapwa niya halaman. So, kakalbuhin natin mga kamami. Huwag kayong manghinayang sa dahon na tinanggal nyo dahil unang dahon pa lang naman yan. Mag-aano pa yan, magkakaroon pa yan ng maraming dahon. Ayan. Ano nga ba mga kamami yung mga disadvantage at advantage ng pagpupruning? So, dun muna tayo sa disadvantage. So, pwedeng dahil sa pagpupruning natin is humina yung structure ng halaman. So, dapat alam rin natin kung saan natin siya puputulin. Kagaya niyan, mas magandang gamitan natin siya ng gunting. Kasi kapag halimbawa ginamitan mo lang yan ng kamay, yung matitirang parang sanga na pinagputulan mo, pwedeng pasukan din yan ng fungus. Kaya dapat solido yung pagkaputol mo ng dahon at saka ingatan nyo rin dahil syempre buhay yan kapag nasugatan pwede rin masira ang halaman and hindi rin maganda mga kamami na excessive yung pruning natin kasi pwedeng ito ay makabawat sa buhay ng isang halaman. So dapat once in a while lang tayo pruning, hindi yung parang weekly gusto mo kalbuhin yung halaman. Ayan, so yan ang disadvantage ng pagpupruning mga kamami. And kung merong disadvantage, of course, meron naman tayong advantage sa pagpupruning. So, sa pagpupruning, pwede nating matanggal
yung mga patay na dahon, patay na puno, at saka yung mga may sakit ng gulay or dahon. Kagaya na yung nakita natin kanina, yung sa nauna kong pinutol na dahon na naninilaw na. So, yun mga kamami ay pinamamahayan na siya ng peste, kaya siya naninilaw. So, pinapasok niya yung kasi yung dahon na yan ay meron yung tinatawag na stomata, no? So, parang pinakaugat or vein. Sa loob niyan, pwedeng pasukin ng insekto yung ating halaman at ito ang maging dahilan para ito ay manilaw o magkaroon ng mga butas-butas. Kaya minsan nakikita nyo may mga dahon na maraming butas kasi hindi nyo alam pinapasok na pala yun ng mga insekto. Kagaya niyan, yung mga dahon-dahon na yan may mga butas-butas. Yan ay merong insekto na dumapo dyan mga kamami. And just in case na merong mga injured plants yan, pwede rin yan makatulong para magkaroon ng panibagong tubo yung halaman. Ayan mga kamami. Ayan naman mga kamami ay pagtatanggal ng talbos sa dulo ng ampalaya. So yung mga talbos, tanggalin muna natin yan para mas madaling makagapang yung ampalaya at mas mabilis ang kanyang pamumunga. So huwag tayong manghinayang, pwede natin yan putulin pansamantala dahil tutubo rin naman yan. Sa pamamagitan yan, mas magiging mabilis ang pamumunga niya at pamumulaklak. Meron akong nakita mga kamami na insekto. Ayan, yan nakikita nyo sa dahon na kulay black. Para siyang bubuyog. Pero yan mga kamami ay isang peste na sumisira sa halaman. Ito na mga kamami yung dahon. Ang gagawin natin yan ay hindi natin siya ihahalo sa munggo. So ang gagawin natin is gagayat-gayatin lang natin siya ng pino, hindi naman sobrang pinong-pino pero gagayatin lang natin siya. Ang purpose ko niyan mga kamami ay ilalagay natin siya sa compost bin ko. So ginagawa ko rin yung fertilizer. Bubulukin lang natin yan mga kamami para maging fertilizer siya. At kapag halimbawa siya ay natuyo na at naging lupa na, pwede na natin siyang ihalo sa ating halaman. Mas magiging masustansya at mas maraming nutrients na makukuha ang mga halaman kung ang mismong fertilizer ay manggagaling din sa kanyang kapwa halaman.
Nagbawas na rin tayo mga kamami ng aking alugbating tanim na nakalagay sa may aircon. Ang ginawa ko ay tinanggal ko rin yung mga nabubulok na dahon para mas pag-produce pa ng birding dahon ang ating alugbati. Isinama ko rin siya sa dahon ng ampalaya para gawing fertilizer or compost. Ayan mga kamami, ito ang aking DIY na compost bin. Ito ay isang styrofoam na hindi na ginagamit. So ang ginagawa ko dyan ay nilalagyan ko ng mga dahon ng saging, dahon ng gulay, at kahit ano't ano pang mga nabubulok na balat ng prutas at gulay. Ayan, nilalagay na natin ang mga dahon ng alugbati na tinanggal natin at saka yung dahon ng ampalaya. Tapos ang gagawin nyo lang yan mga kamami is lalagyan nyo lang siya ng tubig.